May nahanap ako sa ilalim ng aking Toyota Hilux, isang maliit na itim na kahon na nakadikit sa bakal. Mainit-init pa ito nang mahawakan ko. Ibig sabihin, may naglagay nito kamakailan lang. Dito mismo sa loob ng aking garahe sa Tarlac. Hindi ko ito tinanggal. Sa halip, binalot ko ang tracker na iyon. At lalong-lalo na, ipinadala ko ito sa Davao. Sa pinakadulong bahagi ng Mindanao, hinayaan ko silang maniwala na nandoon ako. Habang tahimik lang akong nakaupo dito sa aking beranda, nagmamasid. Pagkalipas ng 12 oras, ang cellphone ng aking anak ay nagsimulang tumunog ng hindi humihinto. Namutla ang kanyang mukha, nanghina ang kanyang mga tuhod, at doon ko nalaman na ang sarili kong dugo, ang mismong anak ko, ang nagtraidor sa akin. Bago ko ibunyag ang lahat ng ebidensyang nakalap ko laban sa kanya, maaari bang isulat ninyo sa comment kung saang parte kayo ng Pilipinas nanonood ngayon? At anong oras na dyan sa inyo? Gusto ko lang malaman kung gaano kalayo ang naaabot ng babalang ito para sa ating mga nakatatanda. Nakaupo ako sa aking lumang tumba-tumba. Hawak ko ang ziplock bag kung saan nakasilid ang maliit na itim na aparato. Pinagmamasdan ko ang pulang ilaw nito na kumukurap. Kurap, kurap. Parang isang pusong tumitibok, pero pusong gawa sa bakal at panlilin lang. Alam kong maaari ko itong sirain ngayon din. Maaari ko itong pukpukin ng martilyo hanggang sa magkadurog-durog. Pero bilang isang engineer sa loob ng 40 taon, alam kong hindi iyon ang tamang paraan. Ang isang problema ay hindi lang basta tinatabunan. Kailangan itong suriin. Kailangan itong lagyan ng pressure para malaman mo kung saan talaga nanggagaling ang sira. Doon pumasok sa isip ko ang isang plano. Kung gusto nilang malaman kung nasaan ako, ibibigay ko sa kanila ang gusto nila, pero hindi sa paraang inaasahan nila. Kinuha ko ang aking cellphone. Hinanap ko ang isang pangalan na matagal ko nang hindi natatawagan. Si Mang Berting. Si Berting ay isang truck driver. Isang matapat na kaibigan na bumibiyahe mula Luzon hanggang Mindanao. Sila ang mga tinatawag nating hari ng kalsada. 5:00 pa lang ng madaling araw nang tawagan ko siya. Sumagot si Berting. Ang boses niya ay malat. Bakas ang pagod mula sa mahabang biyahe at maraming baso ng kape. Sinabi niya sa akin, Frank, bakit ka napatawag ng ganito kaaga? May problema ba sa sasakyan mo? Sabi ko sa kanya. Berting, kailangan ko ng isang malaking pabor. Isang pabor na hindi mo dapat ipagsabi kahit kanino. Hindi nagtanong ng marami si Berting. Iyan ang gusto ko sa kanya. Sa aming edad, alam namin kung kailan kailangang manahimik at tumulong na lang. Nagkita kami sa isang stopover sa Slex. Doon sa may bandang Laguna. Ang hangin ay mabigat at amoy krudo. Naririnig ko ang ugong ng mga malalaking makina sa paligid. Nakita ko ang truck ni Berting. Isang dambuhalang sasakyan na handang tumawid ng dagat papuntang south. Inabot ko sa kanya ang isang maliit na kahon. Nakabalot ito ng maayos sa bubble wrap at selyadong-selyado ng tape. Sabi ko sa kanya, Berting, dalhin mo ito sa Davao, doon sa pinakadulo, huwag mong bubuksan. At huwag mong hahayaang mawala ito sa paningin mo. Tumingin sa akin si Berting. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata. Tinanong niya ako kung ito ba ay illegal. Sabi ko sa kanya, hindi ito illegal. Pero ito ang magsasabi sa akin kung sino ang tunay kong kaibigan at kung sino ang tunay kong kaaway. Tumango siya. Inilagay niya ang kahon sa likod ng kanyang upuan, sa loob ng dashboard kung saan ligtas ang lahat. Sabi niya sa akin, makakaasa ka, Frank. Pagdating ko sa Davao, iti-text kita. Pinanood ko ang pag-alis ng kanyang truck. Nakita ko ang pulang taillights nito na unti-unting naglalaho sa dilim ng madaling araw. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Isipin niyo, ang sarili kong anak, ang sarili kong dugo at laman, ay posibleng pinapanood ang bawat galaw ko. Sa bawat kilometrong tinatakbo ng truck ni Berting, malalayo ang tracker na iyon sa akin. Kung si Danilo nga ang may gawa nito, maloloko ang kanyang system. Makikita niya sa kanyang mapa na ang kanyang matandang ama ay bumibiyahe sa bilis na 60 kilometro bawat oras patimog. Pababa ng Bicol, tatawid ng dagat, hanggang sa makarating sa Mindanao. Umuwi ako sa aking bahay sa Tarlac. Tahimik ang paligid, tanging ang huni lang ng mga kuliglig ang naririnig ko.
Pumasok ako sa aking garahe at tiningnan ang aking Toyota Hilux. Nakakaawa ang hitsura nito. Nakabukas pa ang hood. Kalahati pa lang ang pagkakalagay ng langis. Para akong nakatira sa isang bahay na puno ng mga mata. 8:00 ng gabi. Tumunog ang aking cellphone. Isang text mula kay Berting. Frank, nakasakay na kami sa barko sa Matnog. Tawid na kami bukas. Napangiti ako ng mapait. 5 minuto lang ang lumipas. Biglang nagring ang phone ko. Hindi text, kundi tawag. Ang pangalan sa screen, Danilo. Huminga ako ng malalim. Pinakalma ko ang aking boses. Sinagot ko ang tawag. Hello, Danilo? Sabi ko. Tay. Ang boses ni Danilo ay mataas. May halong kaba, may halong pagtataka. Tay, nasaan ka? Sabi ko sa kanya. Nasa bahay lang ako, anak. Nagluluto ng hapunan. Bakit mo na itanong? Katahimikan sa kabilang linya. Isang mahabang katahimikan na tanging hininga lang niya ang naririnig ko. Sigurado ka ba, tay? Tanong niya ulit. Wala ka ba sa labas? Wala ka ba sa biyahe? Doon ko napatunayan. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi. Alam ni Danilo kung nasaan ang tracker. Alam niya kung nasaan ang sasakyan ko o ang akala niyang sasakyan ko. Bakit naman ako lalabas, Danilo? Tanong ko ng mahinahon. Gabi na. At di ba sabi ko sa iyo, sira ang transmission ng sasakyan ko? Bakit? May problema ba? Narinig ko ang paglunok niya sa kabilang linya. Wala naman, tay. Akala ko lang kasi. Sige na, tay. Magpahinga ka na. Ibinaba niya ang telepono. Nanatili akong nakaupo sa dilim. Masakit. Napakasakit isipin na ang taong inalagaan mo, ang batang tinuruan mong maglakad, ay siya ngayong nagmamanman sa bawat hakbang mo. Hindi lang ito tungkol sa pag-aalaga sa akin. Kung gusto niya lang akong maging ligtas, hindi siya tatawag ng may ganoong klaseng takot. Tatawag siya para manggumusta, hindi para mag-imbestiga. Ang planong ito, ang pagsubok na ito sa Davao, ay nagbigay sa akin ng sagot. Pero ang sagot na nakuha ko ay ang huling bagay na gusto kong malaman bilang isang ama. Naisip ko ang halagang nabanggit ni Atty. Santos. 20 milyong pesos. 20 milyong pesos. Isang malaking halaga na kayang bumulag sa kahit na sinong tao. Kahit na sa sarili mong anak. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang buwan ay maliwanag, pero ang mundo ko ay tila nagiging madilim. Kailangan kong maging handa, dahil bukas. O sa makalawa, kapag nalaman nilang hindi ako ang nasa Davao, kapag nalaman nilang niloloko ko rin sila, siguradong darating sila rito at doon. Doon ko kailangang ipakita sa kanila na kahit ako ay 70 taon na, hindi pa rin ako basta-basta mapapabagsak. Kailangan kong mag-ingat. Dahil ang tracker ay nasa malayo na. Pero ang panganib ay nandito lang sa loob ng aking bakuran. Hihintayin ko ang susunod na hakbang ni Danilo. Hihintayin ko ang susunod na tawag dahil sa larong ito. Hindi lang buhay ko ang nakataya, kundi ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 4 na dekada. Itutuloy ko ang aking laban para sa katotohanan at para sa aking kaligtasan. Tahimik ang hapon dito sa aming munting sakahan sa Tarlac. Nakaupo ako sa tumba-tumba sa aking beranda. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape. Pinagmamasdan ko ang mga dahon ng mangga na dahan-dahang gumagalaw sa ihip ng hangin sa panlabas. Mukhang payapa ang lahat. Pero sa loob ng aking dibdib, may nagbabadyang unos. Alam ko sa mga sandaling ito. Ang aking kaibigang si Berting ay lulan na ng kanyang truck. Ang maliit na itim na aparato na nahanap ko sa ilalim ng aking sasakyan ay kasama na niya. Bumibiyahe na ito patimog, malayo. Napakalayo sa akin, sa isip ko. Nakikita ko ang tracker na iyon na tumatawid sa tulay, sumasakay sa barko, papunta sa Davao. At gaya ng inaasahan ko. Hindi nagtagal. Tumunog ang aking telepono. Ang screen ng cellphone ko ay nagliwanag. Ang pangalang nakasulat doon, Danilo, ang aking anak. Huminga ako ng malalim bago ko pinindot ang berde na button. Sinagot ko ang tawag. Pero bago pa ako makapagsalita, narinig ko agad ang kanyang boses. Tay, nasaan ka? Iyan ang unang tanong niya. Hindi kumusta, hindi magandang hapon, kundi nasaan ka? Ang boses ni Danilo ay kakaiba.
Hingal siya. Parang kakatapos lang tumakbo o parang taong sobrang tarantang-taranta. Bilang isang ama, kilala ko ang boses ng aking anak, pero ang boses na ito, hindi ito ang boses ng anak na nagmamalasakit. Ito ang boses ng isang taong huling-huli sa akto. Sabi ko sa kanya ng mahinahon, "Nandito lang ako sa bahay, Danilo. Nagkakape lang sa beranda. Bakit ba parang nagmamadali ka?" Katahimikan. Isang mahaba at nakabibinging katahimikan. Naririnig ko lang ang malalim niyang paghinga sa kabilang linya. Pagkatapos, nagtanong siya ulit. Pero ang tanong niya, doon ako lalong kinutuban. "Tay, sigurado ka ba? Ibig kong sabihin, hindi mo ba ginagamit ang sasakyan mo? Ang Toyota Hilux mo?" Doon. Doon, naging malinaw ang lahat. Bakit niya tatanungin ang tungkol sa sasakyan ko? Bakit siya interesado kung nasaan ang aking Hilux? Kung ang layunin niya lang ay malaman kung ligtas ako. Sapat na ang sagot ko na nasa bahay lang ako. Pero hindi. Ang kailangan niyang malaman ay kung bakit ang tracker na ikinabit niya ay bumibiyahe na ngayon palabas ng Luzon. Sabi ko sa kanya, "Danilo, di ba sinabi ko na sa iyo, may problema ang transmission ng sasakyan ko. Nasa garahe lang iyon. Hindi ko iyon pwedeng ilabas." Narinig ko ang pagmura niya ng mahina sa kabilang linya. Akala niya marahil ay hindi ko narinig. Pero narinig ko. Ramdam ko ang kanyang inis. Ramdam ko ang kanyang pagkalito. Sabi niya sa akin, "Ah, ganoon ba, tay?" Kasi may nakapagsabi sa akin na parang nakita nila ang sasakyan mo sa may SLEX papuntang south, isang kasinungalingan, isang malaking kasinungalingan. Alam kong walang sinumang makakakita sa aking sasakyan sa SLEX dahil ang aking sasakyan ay nasa garahe ko lang. Ang nakikita niya ay ang tuldok sa mapa ng kanyang cellphone, ang tracker na ibinigay ko kay Berting. Napaka-ironic, hindi ba? Ginagamit niya ang teknolohiya para bantayan ako. Pero ang teknolohiya rin na iyon ang nagpapakita kung gaano siya kadesperado. Hindi pa siya tumigil doon. Pagkalipas ng isang oras, tumawag na naman siya, "Tay, baka naman kailangan mong dalhin ang sasakyan sa mekaniko? Gusto mo bang ako na ang kumuha dyan? Para maayos na?" Ngumiti ako ng mapait habang hawak ang telepono. Gusto niyang makuha ang sasakyan. Bakit? Dahil gusto niyang malaman kung nasaan ang tracker. Gusto niyang malaman kung bakit hindi ito tumutugma sa sinasabi ko. Sabi ko sa kanya, "Wag na, Danilo, mapapagod ka lang. At isa pa, marunong naman akong magkumpuni ng sarili kong sasakyan. Engineer ang tatay mo. Nakalimutan mo na ba?" Narinig ko ang boses ng kanyang asawa, si Christina. Naririnig ko siyang bumubulong sa background. Ang boses niya ay matalim. "Tanungin mo kung nasaan ang susi," ang sabi ni Christina. Susi, pera, lupa. Iyan lang ba ang nasa isip nila? Sa bawat tawag ni Danilo, nawawala ang huling piraso ng tiwala na meron ako sa kanya bilang ama. Gusto kong maniwala na may mabuting dahilan siya. Gusto kong isipin na baka nag-aalala lang siya sa kaligtasan ko. Pero ang boses niya, ang mga tanong niya, lahat ay tumuturo sa isang bagay. Kasakiman, naisip ko ang sinabi ni Attorney Santos, ang halagang 20 milyong pesos. 20 milyon pesos. Sapat na ba iyon para traidurin ang sariling ama? Sapat na ba iyon para hilingin ang kamatayan ng magulang na nagpalaki sa iyo? Sa aming kultura, sa Pilipinas, ang mga anak ang dapat na nag-aalaga sa mga magulang kapag tumanda na. Kami ang inyong pundasyon. Kami ang nagbigay sa inyo ng lahat. Pero ngayon, ang anak ko ay tinitignan ako bilang isang balakid. Isang balakid na kailangang alisin para makuha ang titulo ng lupa. Nalulungkot ako, hindi para sa sarili ko, kundi para kay Danilo. Paano siya humantong sa ganito? Kailan nagsimulang maging mas mahalaga ang pera kaysa sa pagmamahal? Muli, tumunog ang phone ko. Pangatlong tawag na ito sa loob ng 2 oras. Hindi ko na ito sinagot. Hinayaan ko lang itong magring ng magring. Nakatingin lang ako sa screen habang kumukurap-kurap ang kanyang pangalan sa bawat tunog. Nararamdaman ko ang takot niya. Natataranta siya dahil nakikita niya sa kanyang mapa na ang sasakyan ko ay nasa barko na, papunta na sa Mindanao. Marahil ay iniisip niya, paano nangyari ito? Bakit siya umalis? Ano ang ginagawa niya roon? Gusto kong sabihin sa kanya, Danilo,
Hindi mo ako matatakasan. Alam ko ang ginagawa mo, pero nanatili akong tahimik. Mas mabuting manatiling tahimik at hayaan silang malunod sa sarili nilang takot. Tiningnan ko ang paligid ng aking bahay. Ang bawat sulok nito ay pinaghirapan ko. Ang bawat poste, ang bawat pako, ay galing sa pawis ko sa loob ng 40 taon. Ngayon, gusto nilang kunin ito ng mabilisan. Hindi ko hahayaan. Bilang engineer, alam ko kung kailan kailangang i-shutdown ang system at ang system ng panloloko ni Danilo ay malapit na ring magwakas. Pinatay ko ang aking cellphone. Ayoko nang makarinig ng mga tawag na puno ng kasinungalingan. Gusto ko munang namnamin ang katahimikan ng gabi. Bukas, magiging iba na ang laban. Bukas, haharapin ko ang katotohanan na ang sarili kong anak ay isang kalaban para sa inyong mga nakatatanda na nakikinig sa akin ngayon. Tandaan ninyo ito, ang pagmamahal sa anak ay walang hanggan. Pero ang pagprotekta sa inyong dangal at buhay ay isang tungkulin. Huwag tayong magbulag-bulagan sa mga maling ginagawa nila. Kahit masakit, kailangan nating tumayo ng matuwid. Sa bawat kilometro na inilalayo ng truck ni Berting sa tracker na iyon, ay ang bawat hakbang ko palapit sa hustisya. Hintayin ninyo ang susunod na mangyayari. Dahil ang kwentong ito ay hindi pa tapos, marami pa silang ibubunyag na mga kasinungalingan. At marami pa akong kailangang patunayan. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay malamig na, gabi na sa Tarlac. Pero ang aking gising na isipan ay handa na para sa bukas. Mag-ingat po kayong lahat. Huwag hayaang mabulag ng sinuman, kahit ng sariling pamilya, dahil ang katotohanan, kahit gaano kapait, ay ang tanging magpapalaya sa atin. Gabi na rito sa aking munting sakahan sa Tarlac. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na pagaspas ng mga dahon sa labas at ang sarili kong paghinga. Nakaupo ako sa aking lumang silya sa tapat ng bintana. Dilim, napakadilim ng gabi. Pero mas madilim ang mga katotohanang unti-unting nabubuo sa aking isipan. Bilang isang mechanical engineer sa loob ng 40 taon, tinuruan ako ng aking propesyon na huwag magpadalos-dalos. Ang bawat makina ay may lohika, ang bawat sira ay may pinagmulan, at ang bawat ebidensya ay dapat suriin ng maigi. Kinuha ko ang aking notebook doon. Isinulat ko ang 3 pangalan. 3 tao lang ang nakapasok sa aking garahe nitong nakaraang linggo. Ang una, si Mang Enteng, ang aking matalik na kapitbahay. 75 na ang edad ni Mang Enteng. Halos hindi na nga siya makakita ng malinaw at hanggang ngayon ay depindot pa rin ang cellphone na gamit niya. Hindi niya alam kung ano ang GPS. Hindi niya alam kung paano magkabit ng sopistikadong aparato sa ilalim ng sasakyan. Inalis ko ang pangalan ni Mang Enteng. Ang pangalawa, ang lalaking naghatid ng LPG noong Lunes. Estranghero siya. Pumasok siya sa garahe para kunin ang mga bakanteng tangke. Pero 5 minuto lang siya roon. At higit sa lahat, wala siyang motibo. Bakit niya aaksayahin ang pera niya para sa isang tracker na nagkakahalaga ng mahigit 20,000 piso para sa isang matandang tulad ko? Wala itong lohika. Inalis ko rin ang pangalan niya. At ang huli, ang pangalang pinakamasakit isulat, Danilo. Ang aking anak, ipiniit ko ang aking mga mata. Pinilit kong balikan ang bawat sandali noong hapon ng Martes. Dumating si Danilo sa bahay. Sabi niya, gusto niya lang raw silipin ang aking mga alagang hayop. Pero sa loob ng 35 taon, kilala ko ang aking anak. Hindi mahilig sa hayop si Danilo, ni hindi niya nga kayang humawak ng manok. Naalala ko. Sinabi niya sa akin, Tay, parang malambot ang gulong ng Hilux mo. Ako na ang mag-check. Magpahinga ka na lang muna sa loob dahil sa tiwala. Dahil sa pagmamahal, hinayaan ko siya. Nagpunta siya sa garahe. 15 minuto. 15 minuto siyang nawala sa aking paningin. Ngayon ko lang napagtanto, hindi inaabot ng 15 minuto ang pag-check ng hangin sa 4 na gulong. Sa garaheng iyon, sa ilalim ng aking sasakyan. Doon niya marahil ikinabit ang itim na kahon, habang ako ay kampanteng nakaupo sa loob. Ang sarili kong dugo at laman ay gumagapang sa ilalim ng aking Hilux para lagyan ako ng tanikala. Masakit, napakasakit isipin,
Pero hindi lang iyon ang naalala ko. Nagsimulang magbukas ang iba pang mga pintuan ng aking memorya. 6 na buwan na ang nakakaraan. Mapilit si Danilo. Gusto niya raw na magkaroon ako ng mabilis na wifi rito sa bukid. Sabi niya, Tay, para naman makapag-video call tayo ng maayos. Ako na ang magsiset up ng router mo. Halos 1 oras siyang nagkulong sa aking opisina. Akala ko, ako ay mapalad na ama dahil may anak akong marunong sa teknolohiya. Akala ko, pagmamalasakit iyon, pero ngayon ko lang naintindihan. Doon niya marahil sinimulan ang pagmamanman sa akin. Doon niya inihanda ang aking computer at noong 1 buwan. Sabi niya ay mabagal daw ang aking laptop. Hiniram niya ito, 1 gabi niyang iniuwi. Ngayon ko lang nalaman, sa gabing iyon, doon niya marahil ikinabit ang mga software na nag-uugnay sa aking mga bank account sa kanyang telepono. Bawat tulong niya, bawat pagmamalasakit niya, ay may kapalit na patibong, Bakit Danilo? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Inisip ko ang kanyang buhay sa Maynila, ang kanyang asawang si Christina. Palagi silang nagrereklamo tungkol sa gastos. Palaging may bagong gamit si Christina, pero palaging walang pera si Danilo. Naalala ko ang narinig kong bulong-bulungan mula sa ating mga kamag-anak. Sabi nila, nalulunod na raw sa utang si Danilo dahil sa online gambling, online poker, online casino sa ating bansa. Maraming pamilya ang nasira dahil sa bisyong ito. Maraming magulang ang nawalan ng ipon dahil sa kasakiman ng kanilang mga anak sa madaliang pera. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang 20 milyong piso na utang na nabanggit ni Attorney Santos. Iyon ang dahilan. Ang sakahan na ito. Ang lupang pinaghirapan ko sa loob ng 4 na dekada. Iyon ang kanyang pambayad. Ang aking anak ay tinitignan ako hindi bilang isang ama, kundi bilang isang piraso ng papel, isang balakid na dapat alisin para makuha ang titulo ng lupa. Napaluha ako sa dilim. Naalala ko noong bata pa si Danilo. Ako ang nagtuturo sa kanya kung paano humawak ng wrench. Ako ang naglilinis ng kanyang mga sugat kapag nadara pa siya sa bukid. Ibinigay ko sa kanya ang pinakamagandang edukasyon na kaya kong tustusan. Pinangarap ko para sa kanya ang isang maayos na buhay. Pero heto tayo ngayon. Ang batang binuhat ko sa aking mga balikat ay siya ngayong naglalagay ng PC sa aking leeg. Hindi lang ito simpleng pag-track sa akin. Ang aparato sa ilalim ng aking sasakyan ay may kakayahang patayin ang aking makina habang mabilis akong tumatakbo sa expressway. Ibig sabihin, handa siyang patayin ang sarili niyang ama. Gusto niyang magmukhang aksidente ang lahat. Isang matandang lalaki, nawalan ng kontrol sa kanyang sasakyan, nabangga, namatay. Pagkatapos, si Danilo ang magmamana ng lahat. Malinis ang kanyang kamay, bayad ang kanyang utang. Ang kasamaan ay walang pinipiling biktima. Kahit sariling dugo ay kayang pagtaksilan. Sa aming mga Pilipino, napakahalaga ng pamilya. Itinuturo sa atin ang paggalang sa nakatatanda, ang pagmamano, ang utang na loob. Pero si Danilo, nakalimutan na niya ang lahat ng iyon dahil sa kinang ng salapi. Muli, tiningnan ko ang notebook ko. Wala nang ibang pangalan, isa na lang ang natitira. Danilo, sa mga sandaling ito. Ramdam ko ang galit na humahalo sa aking lungkot. Pero mas nangingibabaw ang aking determinasyon. Hindi ako basta-basta susuko. Kung itinuring niya akong kalaban, haharapin ko siya bilang isang engineer. Susuriin ko ang bawat galaw niya. Hahanapin ko ang bawat kahinaan sa kanyang plano. Hindi ko hahayaan na ang sakahang ito, ang alaala ng aking namayapang asawa, ay mawala lang dahil sa sugal. Bukas, sisimulan ko ang aking sariling counterattack. Iiwan ko ang aking emosyon sa pintuan para mabuhay. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa aking anak para sa inyong mga nakikinig. Lalo na sa mga katulad kong may edad na huwag nating baliwalain ang mga pagbabago sa kilos ng ating mga mahal sa buhay. Ang sobrang pagtulong, ang sobrang pag-aalala. Minsan, may nakatagong patibong sa likod nito. Masakit aminin. Pero ang pinakamalaking panganib ay madalas na nanggagaling sa loob mismo ng ating sariling tahanan. Hihinga ako ng malalim. Pakakalmahin ko ang aking puso. Dahil ang laban na ito ay hindi lang para sa lupa, ito ay para sa aking buhay,
Maging handa kayo sa susunod na kabanata. Sapagkat dito ko sisimulan ang paghuli sa traitor, ang anak na aking minahal, na ngayoy aking kinatatakutan. Mag-ingat po kayong lahat. Ang gabi ay malalim, pero ang katotohanan ay unti-unti nang sumisikat hanggang sa muli. Madilim na ang gabi dito sa aking opisina sa Tarlac. Ang tanging liwanag na tumatama sa aking mukha ay ang asul na liwanag mula sa screen ng aking lumang laptop. Tahimik ang paligid, pero ang aking puso. Ang aking puso ay mabilis ang tibok bilang isang engineer. Sanay ako sa mga makina. Sanay ako sa mga bakal na nakikita at nahahawakan. Pero ang teknolohiya ngayon, ang mundo ng internet, ito ay isang mundong hindi ko lubos na nauunawaan. Isang mundong puno ng mga anino. Naalala ko noong 6 na buwan na ang nakakaraan. Dumating si Danilo dito sa bahay. May dala siyang bagong router. Sabi niya, "Tay, kailangan mo ng mabilis na internet para makapag-video call tayo ng malinaw. Ako na ang mag-aayos nito para sa iyo." Natuwa ako. Akala ko, napakabait ng aking anak. Akala ko. Gusto niya lang akong makita ng madalas kahit malayo siya. Hinayaan ko siya sa loob ng aking opisina ng halos 1 oras. Narinig ko ang pagpindot niya sa mga keys ng aking laptop. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa. Sabi niya, "Tay, inayos ko na rin ang laptop mo. Masyadong mabagal." Nilinis ko ang mga basura sa loob nito. Nagpasalamat ako sa kanya. Binigyan ko pa siya ng baon na mangga at bagoong pag-uwi niya sa Maynila. Ngunit ngayong gabi, habang hawak ko ang tracker na nahanap ko sa ilalim ng aking Hilux, nag-umpisa akong magduda. Kung kaya niyang magkabit ng aparato sa ilalim ng aking sasakyan, ano pa ang kaya niyang gawin sa loob ng aking computer? Nanginginig ang aking mga daliri. Binuksan ko ang tinatawag nilang Task Manager. Itinuro ito sa akin ni Danilo dati bilang isang biro. Ngunit ngayon, gagamitin ko ito para sa aking kaligtasan. Binasa ko ang mga nakasulat sa screen. Maraming mga salita na hindi ko maintindihan. Pero may isang pangalan na kumuha ng aking atensyon. Remote Access Service. Remote Access Service. Dahan-dahan ko itong binasa sa aking isipan. Alam ko ang ibig sabihin ng remote access. Ibig sabihin, maaaring buksan at kontrolin ang computer na ito kahit nasa malayo ang isang tao, kahit nandoon sila sa Maynila. Nakikita nila ang bawat ginagawa ko rito sa Tarlac. Kinuha ko ang aking cellphone. Sinearch ko sa internet ang pangalan ng software na iyon. Ang mga resulta ay nagpalamig sa aking dugo. Spyware. Software ito para sa mga espiya. Hinahayaan nito ang ibang tao na makita ang screen mo, mabasa ang mga password mo, at ma-access ang lahat ng iyong mga dokumento. Bakit? Bakit kailangang gawin ito ni Danilo? Sinubukan kong tignan ang mga record sa loob ng aking laptop. May tinatawag silang file access logs. Dito nakatala kung anong mga dokumento ang binuksan kamakailan. Nang makita ko ang listahan, parang huminto ang tibok ng puso ko ang aking mga bank statement. Binuksan noong Martes ng gabi, habang ako ay natutulog, ang aking email. Binuksan noong Miyerkules ng madaling araw, at ang pinakamasakit sa lahat, ang aking titulo ng lupa, ang scan ng aking original na land title. Binuksan ito, at kinopya. Napahawak ako sa aking dibdib. Masakit, napakasakit. Binabantayan niya ako. Hindi dahil sa pagmamalasakit, hindi dahil gusto niyang malaman kung ayos lang ang tatay niya. Binabantayan niya ako dahil hinihintay niyang makuha ang lahat ng meron ako. Binabasa niya ang bawat email ko sa aking abogado. Nakikita niya kung magkano ang natitirang pera ko sa bangko. At ngayon, alam na niya ang lahat ng detalye ng aking sakahan. Ang sakahang pinagtrabahuhan ko sa loob ng 40 taon. Naisip ko ang sinabi ni Attorney Santos, ang utang na 20 milyong pesos, 20 milyong pesos. Isang halaga na hindi ko kayang bayaran, isang halaga na kailanman ay hindi ko inutang. Pero dahil sa spyware na ito, nakuha ni Danilo ang lahat ng kailangan niya. Nakuha niya ang aking pirma mula sa mga lumang dokumento. Nakuha niya ang aking mga impormasyon. Ginamit niya ang teknolohiya para nakawin ang aking pagkatao, para akong isang preso sa sarili kong bahay. Ang bawat click ko sa mouse, ang bawat sulat ko sa computer,
ay nakikita nila. Marahil, habang tinitignan ko ito ngayon, ay nakikita rin nila ang screen ko sa Maynila. Marahil. Alam na nilang nahanap ko na ang kanilang sikreto. Isinara ko ang laptop ng dahan-dahan. Ayaw kong ipahalata na alam ko na ang katotohanan. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Ang buwan ay nakatago sa likod ng mga ulap, katulad ni Danilo. Nagtatago siya sa likod ng mga salitang, "Tay, mahal kita." Paano nagawa ng isang anak na nakawin ang kapayapaan ng kanyang ama? Ang sakahan na ito ang aking buhay. Dito namin pinalaki si Danilo. Dito namin siya tinuruan ng tamang asal. Dito namin ibinuhos ng kanyang ina ang lahat ng aming pangarap. Ngayon, ang pangarap na iyon ay naging isang bangungot. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tiwala. Ang tiwala na binuo sa loob ng maraming taon ay gumuho sa loob lang ng isang gabi. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay habang iniisip ko ang panganib kung alam nila ang lahat ng tungkol sa aking pera at lupa. Ano pa ang balak nilang gawin? Ang tracker sa ilalim ng sasakyan. Ang spyware sa computer. Ito ay mga kasangkapan para sa isang mas malaking layunin. Gusto nilang mawala ako. Gusto nilang mawala ang hadlang sa kanilang yaman. Naisip ko ang mga lolo at lola na katulad ko. Marami sa atin ang hindi marunong sa computer. Marami sa atin ang nagtitiwala sa ating mga anak kapag sinabi nilang, "Tay, tulungan kita sa internet mo." Mag-ingat po kayo. Huwag kayong basta-basta magpapadala sa mga matatamis na salita. Ang panganib ngayon ay hindi na lang nakatayo sa labas ng ating bakod. Ang panganib ngayon ay nakaupo na sa ating mga mesa, nakatago sa loob ng ating mga gamit. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong manatiling kalmado bilang isang engineer. Alam ko na kapag may virus ang system, kailangan itong linisin. Pero bago ko linisin ang aking computer, kailangan ko munang linisin ang aking buhay mula sa mga taong gustong manakit sa akin. Hindi ko muna tatanggalin ang software na iyon. Hahayaan ko silang maniwala na wala akong alam. Hahayaan ko silang manood habang inihahanda ko ang aking sariling depensa. Dahil sa mundong ito ng teknolohiya, ang pinakamabisang sandata ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay narito na. Nakahanda na ako. Bukas, haharapin ko ang mga aninong ito. Bukas, ipakikita ko sa kanila na ang isang matandang engineer mula sa Tarlac ay hindi basta-basta magpapaloko. Maging mapagmatsyag po kayong lahat. Ang mundo ay nagbabago. Pero ang ating paninindigan ay dapat manatiling matatag. Hanggang sa susunod na kabanata, dito ninyo makikita kung paano ko gagamitin ang kanilang sariling patibong laban sa kanila. Mag-ingat po kayo. At palaging magtiwala sa inyong kutob. Dahil ang inyong kutob, ang inyong instinct, iyan ang hindi kayang mahak ng kahit na sinong espiya. Hanggang sa muli, malamig ang simoy ng hangin dito sa Tarlac ngayong gabi. Pero sa loob ng bahay ng aking kapitbahay na si Mang Enteng, nakakaramdam ako ng matinding init. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa galit at takot. Narito ako sa tapat ng kanyang lumang computer. Mabagal ang internet. Kumukurap-kurap ang monitor. Pero kailangan ko itong gawin. Hindi ko pwedeng gamitin ang sarili kong laptop. Alam kong binabantayan ako ni Danilo doon. Alam kong nakatingin siya sa bawat galaw ng aking mouse. Dito, sa bahay ng aking kaibigan. Ligtas ako. Kinuha ko ang aking cellphone. Binuksan ko ang litrato ng itim na kahon na nahanap ko sa ilalim ng aking Toyota Hilux. Tinitigan ko ang serial number. Maingat ko itong itinipe sa keyboard ni Mang Enteng. Sabi ko sa aking sarili, "Frank, maging handa ka. Maging handa ka sa anumang makikita mo." Pagpindot ko ng enter, lumabas ang website ng manufacturer. Isang kumpanya na gumagawa ng mga high-tech na kagamitan para sa seguridad ng mga sasakyan. Pero habang binabasa ko ang description ng produkto, ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. Hindi lang ito simpleng GPS tracker. Hindi lang ito para malaman kung nasaan ang sasakyan. Nakita ko ang isang salita na nagpalamig sa aking buong katawan. Remote engine shut-off. At sa tabi nito, may isa pang feature, brake control system. Binasa ko ito ng paulit-ulit. Remote engine shut-off. Sa madaling salita, isa itong kill switch. Kill switch. Isang switch para pumatay.
pumatay ng makina at posibleng pumatay ng tao. Bilang isang mechanical engineer sa loob ng 40 taon, alam ko kung ano ang ibig sabihin nito. Alam ko ang panganib na dala nito. Kapag ang makinang tumatakbo ng mabilis ay biglang pinatay, mawawalan ng kontrol ang driver. At kapag ang preno ay biglang nilak mula sa malayo, ang sasakyan ay mag-i-spin. Iikot ito ng walang kontrol. Naisip ko ang aking sarili. Naisip ko ang mga araw na bumibiyahe ako sa TPLX o sa mga kalsada ng NLEX papuntang Maynila. Isipin nyo, tumatakbo ako ng 80 o 100 kilometro bawat oras, mabilis, napakabilis, at sa isang iglap. Pinindot ni Danilo ang isang button sa kanyang cellphone mula sa Maynila, biglang mamamatay ang makina ng aking Hilux. Biglang titigas ang preno, mawawalan ng kuryente ang manibela. Sa bilis na iyon, wala akong laban. Magiging isang tumpok ng yupi-yuping bakal ang aking sasakyan. At ako? Isang 70 taong gulang na lalaki. Hindi ko iyon kakayanin. Ito ang kanilang plano. Ito ang malupit na katotohanan. Gusto nilang magmukhang aksidente ang lahat. Isang matandang lalaki, nawalan ng kontrol sa sasakyan. Marahil ay inatake sa puso o nakatulog habang nagmamaneho. Walang maghihinala. Walang mag-aakala na ang sarili niyang anak ang pumatay sa kanya. Pagkatapos, ang lahat ng ari-arian ko, ang sakahang ito, ang titulo ng lupa, ang aking pensyon, lahat ay mapupunta sa kanya, malinis, walang bahid ng dugo ang kanyang mga kamay. Mababayaran niya ang kanyang utang na 20 milyong pesos. Makakapagsugal siya ulit, napahawak ako sa aking ulo. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak. Danilo, bakit? Ito ang tanong na paulit-ulit sa aking isipan. Danilo, anak ko, paano mo nagawang ituring na basura ang buhay ng iyong ama? Paano mo nagawang maglagay ng armas sa ilalim ng sasakyang ginagamit ko? Naalala ko noong tinuturuan ko siyang magmaneho. Takot na takot siya noong una. Sabi ko sa kanya, "Huwag kang matakot, Danilo. Nandito ang tatay. Hindi kita pababayaan." Ngayon, siya ang naghihintay na ako ay madisgrasya. Giniginaw ako habang nakatingin sa monitor. Nakita ko pa ang isang video demo sa website. Ipinapakita doon kung paano gumagana ang kill switch. Isang sasakyan ang mabilis na tumatakbo. Pagkatapos ay biglang tumigil ang makina. Umusok ang mga gulong at bumangga sa gilid ng kalsada. Iyon ang nakaplano para sa akin. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking tiyan. Gusto kong masuka. Ang kasakiman. Ang pagmamahal sa pera. Ito pala ang tunay na kamatayan ng kaluluwa ng isang tao. Nakalimutan na ni Danilo na ako ang nagbigay sa kanya ng lahat. Nakalimutan na niya ang mga sakripisyo namin ng kanyang ina. Naisip ko, si Mang Enteng, naroon siya sa labas. Tahimik na nagwawalis ng bakuran. Wala siyang kamalay-malay sa panganib na kinakaharap ko. Mabuti pa si Mang Enteng, isang kapitbahay. Pero mas may malasakit kaysa sa sarili kong dugo. Tumayo ako mula sa upuan. Nanginginig ang aking mga binti. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong mag-isip ng maayos. Ngayon, hindi na lang ito tungkol sa pag-track sa akin. Ito ay tungkol sa aking buhay. Isa na itong usapin ng buhay at kamatayan. Kill switch. Hindi ko makalimutan ang salitang iyon. Parang isang paulit-ulit na tunog sa aking tenga. Pero bilang isang engineer, alam ko rin na ang bawat machine ay may kahinaan. Ang bawat system ay may paraan para pigilin. Kung akala ni Danilo na siya lang ang marunong sa teknolohiya, nagkakamali siya. Maaring matanda na ako, maaring mabagal na ang aking mga galaw, pero ang utak ko ay matalas pa rin. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang kanyang masamang balak. Hindi ako mamamatay sa isang aksidente na siya ang may gawa. Nagpasalamat ako kay Mang Enteng. Sabi niya, "Frank, bakit namumutla ka? Ayos ka lang ba?" Sabi ko sa kanya, "Ayos lang ako, Enteng, napagod lang marahil, pero ang totoo, punong-puno ako ng determinasyon, isang matinding determinasyon na mabuhay." Naglakad ako pauwi sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tumingin ako sa langit, humingi ako ng gabay sa Panginoon. "Panginoon, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng lakas para harapin ang aking sariling anak." Sa mga sandaling iyon, ang takot ko ay napalitan ng isang malamig na galit. Isang galit na hindi sumisigaw, kundi isang galit na naghahanda.
Kung gusto mo akong patayin gamit ang isang button, Danilo, maghanda ka dahil hindi mo kilala ang tatay mo kapag itinulak mo siya sa pader. Huwag kayong mag-alala, mga kaibigan ko na nakikinig sa akin ngayon. Hindi ako papayag na matapos ang kwento ko sa isang aksidente sa highway. May plano ako. At ang planong iyon ang magliligtas sa akin at maglalagay sa mga traidor sa dapat nilang kalagyan. Mag-ingat po kayo. Palaging tignan ang ilalim ng inyong mga sasakyan at higit sa lahat, palaging maging mapagmatyag. Kahit sa mga taong inaakala ninyong pinakamalapit sa inyo dahil ang tunay na kalaban ay minsan ay yung mga taong binigyan nyo ng susi ng inyong puso. Hanggang sa susunod na kabanata, dito nyo makikita kung paano ko binaligtad ang sitwasyon laban sa kanila. Ingat po kayo lagi at patnubayan tayo ng may kapal. Madilim na ang langit, ngunit mas madilim ang nararamdaman ko rito sa aking dibdib. Nakaupo ako sa aking paboritong tumba-tumba sa beranda habang hinihintay ang pagdating ni Attorney Santos. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng basang lupa, isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng katahimikan, ngunit ngayon, tila ba bawat ihip ng hangin ay may ibinubulong na panganib. Uminom ako ng mainit na kape. Mapait. Katulad ng mapait na balitang kanina ko pa, nararamdaman sa aking kalooban. Maya-maya pa, narinig ko na ang paghinto ng isang sasakyan. Dumating na siya. Ang aking matagal ng abogado at matalik na kaibigan. Paglapit ni Attorney Santos, hindi siya ngumiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Inilapag niya ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng envelope sa kahoy ay tila isang malakas na kulog para sa akin. Sabi niya, Frank, kailangan nating pag-usapan ang natuklasan ko. Hindi ito maganda. Huminga ako ng malalim. Sabihin mo na, Attorney. Huwag mo nang paligoy-ligoy pa, handa na ako. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga papel. Isang dokumento na may titulong Special Power of Attorney o mas kilala natin sa tawag na SPA. Tiningnan ko ang papel. Naroon ang aking pangalan. Naroon din ang aking pirma sa ibaba. Ngunit, ang aking kamay biglang nanginig. Alam ko ang aking pirma. Kabisado ko ang bawat kurba ng aking panulat mula noong kabataan ko. Pero ang nakikita ko rito, ito ay isang panggagaya. Isang peking pirma. Hindi ko pinirmahan ito, mahina kong sabi. Kailanman ay hindi ko ibinigay kay Danilo ang kapangyarihan na hawakan ang aking mga ari-arian. Tumango si Attorney. Sinabi niya sa akin na ang SPA na ito ang ginamit ni Danilo upang isangla ang ating mahal na bukid. Ang bukid na pinaghirapan ko ng ilang dekada, ang lupang iniwan pa sa akin ng aking mga magulang. At ang halaga, doon ako parang hihimatayin. 20 milyong piso. Uulitin ko sa aking isipan. 20 milyong piso. Saan kukuha ng ganoong kalaking pera ang isang katulad ko? Bakit kailangan ni Danilo ang ganoong kalaking halaga? Napakasakit isipin na ang sarili kong dugo at laman, ang anak na itinuring kong pag-asa, ay nagawa akong linlangin. Ikinuwento ni Attorney ang lahat ng kanyang nalaman. Ayon sa kanyang investigasyon, nalulong si Danilo sa malaking sugal. Hindi lang basta-bastang sugal sa kanto, kundi sa mga malalaking kasino at online betting. Doon napunta ang lahat. Doon naubos ang kanyang bait. Dahil sa laki ng kanyang pagkatalo, kumapit siya sa mga patubuan, sa mga tinatawag nating loan sharks o mga nagpapautang na may napakataas na interes. Mga taong walang awa kung maningil. At dahil wala siyang pambayad, ang aming sakahan ang kanyang ginawang garantiya. Naalala ko ang mga nakaraang buwan. Madalas si Danilo rito sa bahay. Masyado siyang mabait. Palagi niyang tinitiyak kung maayos ang aking kalusugan. Sinasabihan niya ako na kailangan ko nang magpahinga at huwag nang mag-alala sa mga papeles ng lupa. Ang akala ko ay pagmamahal iyon. Ang akala ko ay malasakit iyon ng isang anak. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Habang niyayakap niya ako, tinitingnan na pala niya kung nasaan ang aking mga titulo. Habang ipinagluluto niya ako ng hapunan, binabalak na pala niya kung paano na nakawin ang aking kinabukasan. Ang sakit. Napakasakit. Frank, tawag muli ni Attorney sa akin. Hindi lang ito basta utang. Ang mga taong pinagkakautangan niya
ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lupa. Nagpadala na sila ng babala. Tiningnan ko ang malawak na taniman sa labas. Nakikita ko ang mga puno ng mangga na ako mismo ang nagtanim. Nakikita ko ang dampa kung saan kami madalas maglaro ni Danilo noong siya ay bata pa, noong siya ay inosente pa at puno ng pangarap. Paano niya nagawang itaya ang lahat ng ito? Ang lupang ito ay hindi lang pera. Ito ay kasaysayan. Ito ay pawis ng kanyang lolo at lola. Ito ay ang tanging pamana na ititira ko sana para sa aking mga apo. Ngayon, dahil sa kanyang maling desisyon, dahil sa bisyo ng sugal, lahat ng ito ay maaaring mawala sa isang iglap. 20 milyong piso. Isang halaga na hinding-hindi ko kayang bayaran sa aking edad. Ramdam ko ang bigat sa aking balikat. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Gusto kong magalit. Gusto kong isigaw ang lahat ng sama ng loob ko. Pero ang lumabas lang sa aking bibig ay isang mahabang buntong hininga. Sabi ko sa aking sarili, Frank, kailangang maging matatag ka. Pero paano? Paano ako lalaban sa sarili kong anak? Inisip ko si Danilo. Nasaan na kaya siya ngayon? Marahil ay nagtatago dahil sa takot. O baka naman, naghahanap na naman ng paraan para makapagsugal muli. Ang sugal ay isang malalang sakit. Nilalason nito ang isipan hanggang sa hindi mo na makilala ang tama at mali. Hanggang sa magawa mong traidorin ang taong nagbigay sa iyo ng buhay. Ano ang gagawin natin, attorney? Tanong ko habang nakatingin sa malayo. Sabi niya, maaari nating kasuhan si Danilo. Maaari nating ipakansela ang SPA dahil peke ang pirma. Pero ang ibig sabihin niyon ay kailangang makulong ang sarili kong anak. Pagkakulong o pagkawala ng aking ari-arian? Ito ang tanong na nagpapabigat sa aking puso. Bilang isang ama, kahit saktan ka ng iyong anak, naroon pa rin ang bahagi mo na gustong protektahan siya. Pero bilang isang tao na nagtrabaho ng marangal sa buong buhay ko, hindi ko rin matatanggap na basta na lang kukunin ng mga masasamang loob ang aking pinaghirapan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nararamdaman ko ang pagtulo ng isang butil ng luha. Hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng labis na pagkabigo. Ang tiwala. Ang tiwala. Kapag nabasag, mahirap na itong mabuo muli, katulad ng isang baso na nahulog sa sahig. Maaari mong pulutin ang mga piraso. Maaari mong subukang idikit muli. Pero ang mga lamat ay laging mananatili doon. Hindi na ito muling magiging kasing linis ng dati. Kailangan ko ng oras para mag-isip, sabi ko kay Attorney Santos. Iniligpit niya ang mga papel at tinapik ang aking balikat. Nandito lang ako, Frank. Hindi kita pababayaan. Nang umalis siya, naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang huni ng mga kuliglig at ang tibok ng aking pusong tila pagod na pagod na. Tiningnan ko muli ang peking pirma sa aking isipan. Ang bawat guhit nito ay paalala ng isang malaking pagkakamali. Ang aking anak, ang aking sariling anak, ay naging isang estranghero sa akin. Sa gabing ito, alam kong hindi ako makakatulog. Ang bukid na ito ay saksi sa aking mga pangarap. Ngayon, saksi rin ito sa aking pinakamatinding pagsubok. 20 milyong piso. Ang halaga ng pagtatraidor ni Danilo, hihintayin ko ang bukas. Ngunit sa ngayon hahayaan ko munang balutin ako ng lungkot dahil bukas. Kailangan ko nang gumising at harapin ang katotohanan. Kailangan kong protektahan ang pamilya. Kahit pa ang kalaban ko ay ang mismong taong minahal ko ng higit sa aking sarili. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakaupo lang ako sa aking paboritong silya habang nakatingin sa kadiliman ng labas. Ang isip ko ay parang isang makina na hindi mahinto sa pagtakbo. Paulit-ulit na bumabalik sa akin ang mga salita ni Attorney Santos. 20 milyong pesos. Isang utang na hindi ko kailanman ginawa, pero ako ang kailangang magbayad. At ang mas masakit pa, ang aking buhay ang balak nilang gawing kabayaran. Sabi ko sa aking sarili, Frank, tapos na ang panahon ng pagiyak. Tapos na ang panahon ng pagtataka kung bakit ito nagawa sa iyo ng iyong anak. Ngayon, panahon na para lumaban. Bilang isang engineer, alam ko na kapag ang isang istruktura ay marupok, kailangan mo itong patatagin bago ito tuluyang gumuho.
at ang pundasyon ng aking kaligtasan ay ang hustisya. 8:00 pa lang ng umaga noong Lunes. Tinawagan ko ang numero na ibinigay sa akin ng aking kaibigang retiradong detective. Ito ay ang direktang linya sa NBI, sa National Bureau of Investigation. Hindi ko na ito idadaan sa lokal na pulisya. Masyadong malaki ang nakataya. Masyadong mapanganib ang mga kalaban. Sumagot ang isang lalaki. Ang boses niya ay mahinahon pero seryoso. Siya si Agent Ramos. Sabi ko sa kanya, "Sir, ang pangalan ko ay Frank Morrison. Isang 70 taong gulang na engineer mula sa Tarlac. Ang aking buhay ay nasa panganib at ang aking sariling anak ang may gawa nito." Sa loob ng 30 minuto, isinalaysay ko ang lahat. Ang tracker sa ilalim ng aking sasakyan, ang spyware sa aking laptop, ang peking special power of attorney, at ang utang na 20 milyong piso sa mga loan shark. Hindi ako nagtira ng kahit anong detalye, kahit ang pinakamasakit na bahagi, ang tungkol sa kill switch na pwedeng pumatay sa akin sa kalsada, ay sinabi ko, sabi ni Agent Ramos sa akin, "Mr. Morrison, kailangan namin ng matibay na ebidensya. Kailangan namin ang pag-amin mismo mula sa bibig nila. Kung maaari, kailangang maitala ang bawat salita nila. Doon nabuo ang aming plano. Isang plano na nangangailangan ng tibay ng loob. Pumunta ako sa lungsod ng San Fernando. Hindi ako nagpunta sa malapit na bayan para walang makakilala sa akin. Hindi ko gustong kumalat ang balita. Pumasok ako sa isang electronic store at bumili ako ng 4 na maliliit na kamera. Yung mga tinatawag nilang hidden cameras. Maliliit lang sila, kasing laki lang ng butones. Pero malinaw ang kuha. Bumili rin ako ng isang bagong laptop na ako lang ang may alam ng password. Isang laptop na hindi kailanman nahawakan ni Danilo pagbalik ko sa aking sakahan. Dahan-dahan kong ikinabit ang mga ito. Isa sa sala, nakatago sa likod ng mga lumang libro ng aking namayapang asawa. Isang kamera na nakatutok sa sofa kung saan kami madalas mag-usap. Ang isa naman ay inilagay ko sa kusina. Nakatago sa loob ng isang lumang orasan sa pader. Ang pangatlo ay sa aking opisina at ang huli ay sa beranda. Gusto kong makita ang lahat. Gusto kong marinig ang lahat. Habang ikinakabit ko ang mga kable, nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Masakit ang aking ginagawa. Para akong naglalagay ng patibong para sa sarili kong dugo at laman. Isipin nyo, ang ama na nagturo sa kanyang anak na maglakad, ay siya ngayong naghahanda ng ebidensya para ipakulong ito. Sabi ko sa aking sarili, "Frank, huwag kang manghina. Hindi mo ito ginagawa dahil sa galit. Ginagawa mo ito dahil ito ang tanging paraan para mabuhay ka. Ginagawa mo ito dahil kailangang harapin ni Danilo ang bunga ng kanyang mga maling desisyon." Nang matapos ko ang lahat, binuksan ko ang aking bagong laptop. Nakita ko ang mga anggulo sa screen. Malinaw. Napakalinaw. Naririnig ko pati ang mahinang pagtibok ng orasan sa sala. Handa na ang lahat. Tinawagan ko ulit si Agent Ramos. Sinabi ko sa kanya na handa na ang aking bahay. Sabi niya, magpapadala siya ng 2 agent bukas ng umaga. Magtatago sila sa loob ng aking bodega, handang sumaklolo kung maging marahas ang sitwasyon. Ang huling hakbang ay ang pagtawag kay Danilo. Nanginginig ang aking kamay habang dinadial ang kanyang numero. Sumagot siya sa pangalawang ring. "Tay, bakit ka napatawag?" Tanong niya. Ang boses niya ay parang walang nangyayari, parang hindi niya ako balak patayin noong nakaraang linggo. Sabi ko sa kanya, "Danilo, anak, kailangan nating mag-usap. Pumunta ka rito sa sakahan bukas ng umaga, 9:00. May mahalaga akong sasabihin tungkol sa titulo ng lupa." Narinig ko ang biglang pagbabago ng kanyang boses. Naging masigla siya. Naging interesado. "Sige tay, pupunta ako. Kasama ko ba si Christina?" "Oh, isama mo ang asawa mo," sabi ko. "Kailangang nandito kayong dalawa." Ibinaba ko ang telepono. Napaupo ako sa kama at huminga ng malalim. Naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa aking bahay. Isang gabi na lang at matatapos na ang lahat ng pagpapanggap.
isang gabi na lang, at malalaman ko kung hanggang saan ang kayang gawin ng aking anak para sa salapi. Tandaan ninyo, ang hustisya ay hindi laging madali, lalo na kung ang kalaban mo ay ang sarili mong pamilya. Maraming magsasabi na malupit ako. Maraming magsasabi na dapat ay pinatawad ko na lang siya. Pero paano mo papatawarin ang isang tao na hindi pa humihingi ng tawad? Paano mo papatawarin ang isang tao na patuloy na nagpaplano ng iyong kamatayan? Sa gabing iyon, nanalangin ako. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa kaluluwa ng aking anak. Nanalangin ako na sana sa huling sandali ay magbago ang kanyang isip. Pero bilang isang matanda na maraming naranasan sa buhay, alam ko na kailangan kong ihanda ang aking sarili sa pinakamasamang mangyayari. Handa na ang mga kamera, handa na ang NBI, at higit sa lahat, handa na ang aking puso. Ang sakahan na ito, ang lupang ito na dinilig ng aking pawis, ay hindi mapupunta sa mga loan shark. At ang buhay ko, ang buhay na ibinigay sa akin ng may kapal, ay hindi kukunin ng isang kill switch sa kalsada. Magtiwala kayo sa batas. Huwag kayong matakot na humingi ng tulong. Dahil kahit gaano tayo katanda, mayroon tayong karapatan na mabuhay ng payapa at walang takot. Hihintayin ko ang bukas. Hihintayin ko ang alas 9 ng umaga. Doon ninyo makikita kung paano ibubunyag ng katotohanan ang lahat ng kasinungalingan. Mag-ingat po kayong lahat. At patnubayan tayo ng Panginoon sa ating paghahanap ng katarungan hanggang sa susunod na kabanata. Malamig ang simoy ng hangin sa aming bukid ng umagang iyon. Nakaupo ako sa tinitingalang veranda ng lumang bahay habang hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ngunit sa totoo lang, hindi ko malasahan ang tamis ng asukal o ang pait ng barako. Ang nararamdaman ko lang ay ang mabilis na tibok ng aking puso. Alam nyo, sa edad kong ito, ang tanging hangad ko na lang ay katahimikan. Pero tila mailap ang katahimikan kapag may mga taong ang tingin sa pamilya ay hindi pagmamahal kundi negosyo. Sa loob ng bahay, hindi kalayuan sa kinalalagyan ko, alam kong nakatago ang mga agent mula sa NBI. Nakaabang sila. May mga kamera ring nakatago sa likod ng mga plorera at sa gitna ng mga frame ng lumang litrato. Ang lahat ay handa na para sa pagdating ni Danilo at ng kanyang asawang si Cristina. Maya-maya pa, narinig ko na ang ingay ng gulong ng sasakyan. Huminto ito sa tapat ng aming gate. Pagbaba pa lang nila, ramdam ko na ang bigat ng kanilang presensya. Si Danilo, na asawa ng aking pamangkin, ay naglalakad na tila siya ang may-ari ng lupang ito. Kasunod niya si Cristina, na nakasuot ng malalaking salamin sa mata habang nakataas ang noo. Pumasok sila sa veranda nang hindi man lang nagbibigay ng galang. Wala nang manupo, wala nang, "Kumusta po kayo, Lola?" Ang tanging bitbit nila ay kasakiman. Naupo si Danilo sa harap ko, ang kanyang boses. Ayon, ang boses na puno ng yabang. Sabi niya sa akin, wala na raw akong magagawa. Sabi niya, pirmahan ko na raw ang mga dokumentong hawak niya para mailipat na sa pangalan nila ang 5 ektaryang lupang ito. Ang lupang pinaghirapan ng aking yumaong asawa. Sabi ko sa kanya, sa mahinahon at tila natatakot na boses. Danilo, bakit niyo ba ginagawa ito sa akin? Paano niyo nakuha ang aking mga pirma sa mga naunang papel? Peke ang mga iyon, hindi ba? Nagkatinginan silang mag-asawa. Pagkatapos, tumawa si Cristina, isang tawang nakakapanghina ng loob. Sabi niya, masyado raw akong matanda at ulyanin na para mapansin ang mga ginawa nila. Doon na, nagsimulang magmalaki si Danilo. Siguro dahil akala niya ay kaming 3 lang ang nandoon. Inamin niya sa harap ko. Inamin niya ang lahat. Sabi niya, madali lang daw gayahin ang pirma ko. Gumamit daw sila ng mga pekeng dokumento at nilagay nila ang pangalan ko sa mga utang na hindi ko naman kinuha. Ang mas masakit pa, inamin niya na sila ang naglagay ng mga listening device o iyong mga maliliit na mikropono sa loob ng aking silid. Sabi ni Danilo, gusto nilang malaman ang bawat galaw ko. Gusto nilang malaman kung saan ko itinatago ang titulo ng lupa at kung magkano pa ang natitira kong pera sa bangko. Sabi niya pa, wala raw makakarinig sa amin dito sa bukid, kaya huwag na raw akong magtangkang lumaban. Diyos ko,
Ang sakit pakinggan na ang sarili mong kadugo, ang itinuring mong pamilya, ay may kakayahang gumawa ng ganoong kataksilan. Huminga ako ng malalim. Uminom ako ng konting kape para pakalmahin ang aking nanginginig na kamay. Tinanong ko ulit sila, para lang masiguro na narinig ng mga kamera ang lahat. Kaya nyo ba talagang gawin iyon? Ang nakawin ang lahat sa isang matandang tulad ko? Sumagot si Christina ng napakabilis. Sabi niya, sa mundong ito, ang mabilis lang daw ang nananalo. Sabi niya, ang perang makukuha nila mula sa lupang ito na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso ay sapat na para makapunta sila sa ibang bansa at mamuhay ng marangya. 10 milyon piso. Iyon lang pala ang halaga ng aking tiwala at pagmamahal sa kanila. Habang nagpapatuloy sila sa pagyayabang, dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa. Iyon ang hudyat. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas ang mga agent ng NBI. Mabilis silang kumilos. Sa isang kurap ng mata, napalibutan na sina Danilo at Christina. Ang mukha ni Danilo biglang namutla. Nawala ang kanyang yabang. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Si Christina naman ay nagtangkang sumigaw, nagtangkang tumakas, pero wala na silang mapupuntahan. Danilo, Christina, ang sabi ng isang opisyal, huli na kayo sa akto. Lahat ng inamin nyo ay na-record sa kamera at narinig namin ng malinaw. Hindi sila makapagsalita. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang tunog ng posas. Click! Isang tunog na nagmarka ng katapusan ng kanilang kasamaan. Habang hinihila sila palabas ng aming bakuran, tumingin sa akin si Danilo. Gusto niyang humingi ng tawad. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagsisisi, pero huli na ang lahat. Ang tiwala, kapag nasira na, ay parang isang basong nabasag. Kahit anong dikit mo, hindi na ito muling babalik sa dati. Nang makaalis na ang mga sasakyan ng pulis, muling tumahimik ang paligid. Ang tanging maririnig na lang ay ang huni ng mga ibon at ang kalansing ng mga dahon ng niyog. Napaupo ako ng matagal. Napaisip ako sa mga nangyari. Minsan, ang mga taong inaasahan nating magtatanggol sa atin, sila pa pala ang magbibigay sa atin ng pinakamatinding sakit. Pero sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. Binigyan niya ako ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Ngayon, wala na ang mga mikropono sa pader. Wala na ang mga pekeng papel na nagpapabigat sa aking kalooban. Malaya na ako. Malaya na ang aking bukid. Para sa inyong mga nakikinig sa akin ngayon, lalo na sa mga kapwa ko senior citizen, huwag nating hayaang apihin tayo dahil lang sa ating edad. May boses pa tayo, may lakas pa tayo. At higit sa lahat, ang katotohanan ay palaging mananaig, gaano man ito subukang itago ng mga taong sakim. Ang paglubog ng araw ngayong hapon sa aming lalawigan ay mas maganda kaysa sa mga nakaraang araw. Dahil sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing, ng walang takot at ng may kapayapaan sa aking puso. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita, mag-ingat po kayong lahat. 6 na buwan. 6 na mahabang buwan na ang lumipas mula noong umaga na iyon. Narito ako ngayon sa aking beranda sa Tarlac. Pinagmamasdan ko ang pagsikat ng araw sa likod ng mga puno ng mangga. Ang hangin ay sariwa, ang paligid ay tahimik. Napakatahimik sa tabi ko. Nandito si Bantay. Siya ay isang 4 na buwang gulang na tuta. Isang asong masaya at laging kumakawag ang buntot. Siya na ang bago kong kasama sa bahay. Siya ang nagbibigay sa akin ng dahilan para ngumiti sa bawat umaga. Ang hustisya sa wakas ay nakamit ko na. Si Danilo ay nasa loob na ng kulungan. Sinentensyahan siya ng 8 taon. Ang kanyang asawa na si Christina ay nakatanggap naman ng 5 taon. Masakit. Napakasakit isipin na ang sarili mong anak ay nasa likod ng mga rehas. Pero ito ang kailangang mangyari. Ito ang bunga ng kanilang mga maling desisyon. Ligtas na ang aking sakahan sa tulong ni Attorney Santos. Ang titulo ng aking lupa ay inilagay na sa isang irrevocable trust. Ibig sabihin, wala nang sinuman ang makakagalaw nito. Kahit ako, ay hindi na ito pwedeng isangla o ibenta ng basta-basta. Ang lupang pinaghirapan ko ay mananatiling akin hanggang sa huling hininga ko. Nakatanggap ako ng sulat mula kay Danilo noong nakaraang linggo.
Ang sulat ay galing sa loob ng bilangguan. Sabi niya, Tay, patawarin mo ako. Ngayon ko lang naintindihan ang lahat. Patawad sa kasamaang ginawa ko sa iyo. Binasa ko ang sulat ng 2 beses. Pagkatapos, itinabi ko ito sa aking drawer. Hindi pa ako handang sumagot. Marahil, balang araw ay mapapatawad ko siya. Pero sa ngayon, kailangan ko muna ng kapayapaan. Ang sugat sa aking puso ay malalim pa. Masakit pa ring isipin ng traidor na anak. Mga kaibigan ko, mga kapwa ko senior citizen na nakikinig sa akin ngayon. Ang kwento kong ito ay hindi lang para sa akin. Ito ay isang babala para sa inyong lahat. Huwag ninyong balewalain ang inyong kutob kapag naramdaman ninyo na may mali kahit sa sarili ninyong pamilya. Mag-imbestiga kayo. Huwag kayong matakot na magtanong. Huwag kayong matakot na protektahan ang inyong sarili. Ang pagmamahal sa anak ay walang hanggan, pero ang pag-iingat sa inyong buhay ay isang tungkulin. Sinasabi nila na ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig. Pero natutunan ko na ang pananatili ng ating buhay ay mas mahalaga kaysa sa kahit na anong relasyon. Hindi iyon pagiging maramot, iyon ay pagiging matalino. Tandaan ninyo ang aking kwento. Ang tracker sa ilalim ng sasakyan, ang spyware sa computer, ang peking pirma sa mga papeles. Lahat ng iyon ay totoo. Nangyayari ito sa paligid natin. Huwag ninyong hayaan na mabulag kayo ng matatamis na salita. Ingatan ninyo ang inyong mga titulo. Ingatan ninyo ang inyong mga password. At higit sa lahat, ingatan ninyo ang inyong kalayaan. Ngayon, malaya na ako. Wala na ang takot sa tuwing lalabas ako sa highway. Wala na ang takot na baka may magpatay ng makina ng aking sasakyan habang tumatakbo ako ng mabilis. Salamat sa pakikinig sa aking mahabang kwento. Sana ay may napulot kayong aral. Ang buhay ay maikli lang, kaya nararapat lang na mabuhay tayo ng may dignidad at kapayapaan. Mag-ingat po kayong lahat. Bantayan ninyo ang inyong mga ari-arian at huwag ninyong kalilimutang manalangin para sa gabay ng Panginoon. Dahil ang katotohanan ang tanging magpapalaya sa atin. Hanggang sa muli. Ako si Frank. At ito ang aking kwento. Ingat po kayo lagi. Pagpalain tayong lahat ng may kapal.